Pinalitan niya ang reservation namin para sa aming anniversary dinner at ginawa itong mesa para sa dalawa, para sa kanya at sa kasamahan niya. Naupo ako sa bar, humihigop ng champagne, pinagmamasdan siyang isinuot ang aking bracelet sa pulso ni Helena. Tinatawag itong mana ng pamilya. Lumapit ako, kinawala ang clasp nito at ngumiti. Tama ka, sabi ko. Mana ito ng aking lola, kasama ng bahay na ngayon ay pinalayas ka na. Tumawa siya hanggang sa dumating ang security kasama ang asawa ni Helena. Iniwan ko silang dalawa kasama ang bill at isang restraining order. Maligayang anibersaryo, mahal. Hindi ako dapat naroon sa bar ngayong gabi. Dapat ay nakaupo ako sa mesa bilang 23, ang pinakamagandang pwesto sa buong restaurant na may perpektong tanawin ng mga patio fountain at ng Chicago skyline sa likod ng salamin. Pero naroon ako, nakaupo sa isang bar stool sa sarili kong restaurant. Pinagmamasdan ng asawa ko sa loob ng 8 taon na isinusuot ang bracelet ng lola ko sa pulso ng ibang babae. Ang champagne ay nag-iwan ng mapait na lasa sa aking dila habang pinagmamasdan ko sila mula sa kabilang dako. Nagtrabaho ako ng 16 na oras bawat araw sa loob ng maraming buwan para mabigyang buhay ang Harvest Moon. Ang dream restaurant ko na sa wakas ay naging realidad. Ang opening night ay naging perpekto sa ngayon. Ang mga kritik ay humanga. Punong-puno ang dining room at ang aking signature autumn squash risotto ay pawang papuri lamang ang natanggap. Ang lahat ay perpekto maliban sa mesang hindi ko mapigilang titigan. Ayos ba ang lahat, chef? Si Marco, ang head bartender ko, ay muling pinuno ang flute ko ng Dom Perignon, ang parehong bote na inilaan ko para sa aming dalawa ni Andre ngayong gabi. Ika-8 anibersaryo namin. Nagpapahinga lang, pagsisinungaling ko, pinilit ang sarili ng ngumiti. Kontrolado ng kusina ang lahat. Bago natin simulan ang paglalakbay na ito ng pagtataksil at matamis na paghihiganti, nais kong magbigay ng sandali upang magpasalamat sa inyo sa pagsama sa akin sa mesa ngayong gabi. Maligayang pagdating po sa ating kung gusto ninyo pa ng mga kwento ng mga babaeng muling kumukuha ng kanilang kapangyarihan, matapos silang paglingkuran ng mundo ng sakit sa puso. Isaalang-alang ang pag-subscribe. Ito ay ganap na libre at tumutulong sa ating komunidad ng mga nakaligtas at mga thrivers na lumakas. Ngayon, bumalik tayo. 30 minuto bago nito, tumakas ako sa kontroladong kaguluhan ng kusina upang mag-ayos bago dumating si Andre. May reservation kami ng Haute Alnels, isang mesa para sa dalawa na personal kong inayos na may tasting menu na nagkukwento ng aming relasyon sa pamamagitan ng pagkain. 8 course para sa urkang taon. Inutusan ko pa nga ang pastry chef na kopyahin ang wedding cake namin para sa dessert. Nagding ang cellphone ko dahil sa isang text message habang naglalagay ako ng lipstick. Kailangan baguhin ang reservation para makasama ang colleague table for 2, pero dadalhin ko si Helena mula sa campaign office. Naiintindihan mo? Happy anniversary, babawi ako. Tinitigan ko ang mensaheng iyon sa loob ng 1 buong minuto. Lumubog ang puso ko habang binabasa kong muli ang mga salitang iyon. Naiintindihan mo? Talaga ba? Hindi ito ang unang pagkakataon na inuna ni Andre ang kaniyang umuusbong na karera sa politika kaysa sa aming kasal. Ngunit ang magdala ng ibang babae sa aming anniversary dinner, ito ay bago. Tinawagan ko agad ang maitre d'. May pagbabago sa reservation ng asawa ko, kalmado kong sabi. Pakihanda ang mesa niya para sa dalawa, ngunit magdagdag ng 1 baso ng pinakamahusay naming champagne sa bar. Iyon ay para sa akin. Napanood ko si Andre na tumawa sa sinabi ni Helena, ang kaniyang kamay ay matagal na nanatili sa braso nito. Si Helena ay lahat ng hindi ako, polished sa paraang handa para sa kampanya na may honey blonde hair na bumabagsak sa perpektong alon sa kaniyang balikat. Ang kaniyang pulang dress ay yumayakap sa mga curves na itinago ng aking chef's coat sa loob ng maraming taon. Hinila ko ang aking itim na dress ng walang kamalayan, ang binili ko lalo na para sa gabing ito. Pakiramdam ko ngayon ay parang isang afterthought sa sarili kong restaurant. 8 anibersaryo. Ang una, nag-camping kami sa Michigan
nagmamahalan sa ilalim ng mga bituin pagkatapos ng hapunan ng hot dogs at beans. Ang ikalima, Paris, kung saan sinurpresa ako ni Andre ng cooking classes sa Le Cordon Bleu, ang push na kailangan ko upang tuluyan kong ituloy ang aking mga pangarap sa culinary. Noong nakaraang taon, nakalimutan niya ito ng lubusan. Umuwi ng hating gabi na may padalos-dalos na binili na gas station rose at mga ungol tungkol sa mga campaign meeting na tumagal. Hinawakan ko ang stem ng aking champagne flute, inaalala kung paano kami noon bago ang kampanya. Bago ang kaniyang mga ambisyon para sa State Senate ay kumonsumo ng lahat. Bago ako naging isang kahon na kailangan niyang check sa kaniyang landas patungo sa tagumpay sa politika. Supportive wife? Check. Small business owner? Check. All-American backstory? Check. Ang sommelier ay lumapit sa kanilang mesa, dala ang wine na pinili ko para sa amin, isang 2012 Burlo na una naming tinikman noong honeymoon namin sa Italia. Nagpapalabas si Andre, ipinapaliwanag ang wine kay Helena na parabang siya ang expert. Pinanood ko siyang umasa, nabighani sa anumang kwento na sinasabi niya. Pagkatapos ay nahuli ng ilaw ang isang bagay sa pulso ni Helena at biglang nanlamig ang buong katawan ko. Ang bracelet. Ang tennis bracelet ng lola ko. Delikadong mga diamante na nakalagay sa white gold na may kakaibang art deco clasp na hindi maaaring mapagkamalan ng iba. Isinuot ko ito sa araw ng kasal namin bilang aking something old. Ito ay nasa aming pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Naalala ko ang araw na ipinakita ko ito kay Andre. Sinabi sa kaniya ang tungkol sa pagkasangla nito ng aking lola sa panahon ng kahirapan upang panatilihing buhay ang aming pamilya. At binili niya itong muli makalipas ang maraming taon gamit ang kaniyang naipong tip bilang isang waitress. Kung paano niya ito ibinigay sa akin sa kaniyang kamatayan, pinangakuan akong ibabahagi lamang ito sa isang taong karapat-dapat sa katatagan ng aming pamilya. Nagpapalabas si Andre ngayon, malinaw na malalim sa isang anekdota ng kampanya. Nahuli ko ang mga fragment, family heirloom, at passed down for generations. Kinukuwento niya ang kwento ng aking pamilya, inaangkin ang aking kasaysayan bilang bahagi ng kaniyang naratibo. At tinitingnan ni Helena ang bracelet na iyon, pinapadaan ang kaniyang mga daliri sa mga diamante na dapat ay nasa pulso ko ngayong gabi. Ang aking gulat ay nagkristal sa isang bagay na mas matigas, mas malamig. Hindi lamang ito isang nakalimutang anibersaryo o isang karera na inuna kaysa sa kasal. Ito ay pagnanakaw ng aking mana, ng aking kasaysayan, ng aking dignidad. Marco, tahimik kong sabi, hindi inaalis ang tingin sa kanilang mesa. Maaari mo bang tawagan si Harrison mula sa security? Sabihin mong kailangan ko ng tulong sa sitwasyon sa loob ng mga 10 minuto. Siyempre, chef, ayos ba ang lahat? Magiging ayos, sagot ko. Inilapag ang aking champagne. Talagang magiging ayos. Habang bumababa ako sa stool, pinaplantsa ang aking dress. Napansin ko ang isa pang lalaki na nakaupo sa kabilang dulo ng bar. Patuloy siyang sumusulyap patungo sa mesa ni Andre, nagdidilim ang kaniyang ekspresyon sa bawat tingin. May singsing sa kasal na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nag-uugnay ang kaniyang pagkabahala sa akin. Tiningnan ko ang hostess stand. Sinuri ang reservation system. Nandoon ito, Helena Montgomery. Mabilis na social media search ang nagkumpirma sa aking hinala. Ang lalaki sa bar ay si Simon Montgomery, ang asawa ni Helena. Ang reservation ay orihinal na nasa pangalan niya bago ito pinalitan ni Andre. Isang kalmadong kalinawan ang bumalot sa akin habang ang mga piraso ay nagkakasama. Ang pagtataksil ay mas kalkulado pa kaysa sa naisip ko noong una. Sa kusina, ang timing ay ang lahat. Ang perpektong sandali upang alisin ang isang steak mula sa init, upang idagdag ang huling panimpla, upang iharap ang dish. Ang komprontasyong ito ay nangangailangan ng parehong presisyon. Habang papalapit ako, hindi pa rin ako napapansin ni Andre. Masyado siyang abala sa anumang kasinungalingan na kaniyang iniikot. Ang isang kamay ay ngayon ay tinatakpan ang kay Helena. Ang mga diamante ng bracelet ng aking lola ay nahuhuli ang ilaw sa pagitan ng kanilang magkakabit na mga daliri.
3 hakbang ang layo at sa wakas ay nahuli ko ang kaniyang mata. Sa loob lamang ng 1 segundo, nakita ko ang takot na kumislap sa kaniyang mukha bago siya nagtimpi, inilagay ang ngiting handa para sa kampanya na kinasusuklaman ko. "Mila, narito ka pala?" sabi niya ng masyadong malakas. "Kinukwentuhan ko lang si Helena tungkol sa restaurant mo. Sumali ka." Sa sandaling iyon, tinitingnan ang aking asawa, nagpapanggap na walang mali, habang ang ibang babae ay suot ang mana ng aking pamilya sa kaniyang pulso. May isang bagay sa loob ko ang tumigas, naging parang diamante na determinasyon. 8 taon ng kompromiso, ng pag-atras upang siya ay sumulong, ng paglunok sa pagkabigo. Magtatapos ang lahat ngayong gabi. Ngumiti ako, pakiramdam ko ay mas makapangyarihan ako sa bawat hakbang patungo sa kanilang mesa. Oh, hindi ko ito papalampasin, mahal. Maligayang anibersaryo talaga sa atin. Tila bumagal ang oras habang papalapit ako sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin ng mas malapit sa isang komprontasyon na hindi ko kailanman naisip na mangyayari sa dapat sana ay isa sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Ang bracelet ay una palang pag-aari ng aking great-grandmother na si Josefina, isang regalo sa kasal mula sa kaniyang asawa bago ito umalis para sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang hindi na siya bumalik, ang bracelet na iyon ang naging kaniyang buhay. Ibinebenta niya ang isang diamante sa bawat pagkakataon upang pakainin ang kaniyang mga anak sa panahong iyon, pinapalitan ang bawat bato habang bumubuo siya ng isang maliit na negosyo sa paggawa ng damit. Pagdating nito sa aking lola, si Elena, ang bawat diamante ay nakamit ng 2 beses. Sabi ni Mom, ang bracelet na iyon ay nagtataglay ng katatagan ng aming pamilya. "Diamond hard, diamond bright," ibubulong niya. Naalala ko na nakaupo ako sa vanity ng aking lola noong bata pa ako. Pinapanood siyang ikabit ang bracelet na iyon bago pumunta sa kaniyang night shift. Nagtrabaho si Elena bilang isang waitress sa Callahan's Diner sa loob ng 37 na taon. "Bakit hindi mo ibenta?" Minsan ay tanong ko sa kanya sa isang partikular na sandali ng kahirapan. "Maaari tayong magkaroon ng bagong kotse." Hinawakan ni Elena ang mukha ko. "Mila Jane, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa presyo nito. Ang bracelet na ito ay hindi lang diamante. Ito ay bawat sakripisyo, bawat tagumpay. Balang araw, kapag naunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga, magiging iyo ito." Naunawaan ko noong 2008 nang tumama ang Great Recession at hinarap ng aking lola ang foreclosure sa maliit na bahay. "Isasangla ko ang bracelet bukas," simple niyang sabi. "Lola, huwag." "Ito ang dahilan kung bakit ito narito," putol niya. "Ang edukasyon mo at ang bahay na ito ay mahalaga. Ang bracelet na ito ay nakapagligtas na sa pamilya noon at muli itong gagawin." Sa loob ng 9 na buwan, ang bracelet ay nakalagay sa isang pawn shop habang nagtatrabaho ng double shifts ang lola ko. Naalala ko pa rin ang hapon na magkasama kaming naglakad sa shop na iyon. Ang huling bayad ay may $23, font 300 na sukli. Diamond hard, diamond bright. Nang siya ay namatay 3 taon pagkatapos, ako lang ang nasa tabi niya. Inihagis ni Elena ang bracelet mula sa kaniyang pulso patungo sa akin. "Tandaan mo kung ano talaga ang mahalaga," bulong niya. "At ibahagi lamang ito sa isang taong karapat-dapat sa ating mana." Inakala kong si Andre ay karapat-dapat. Nakilala namin siya noong pumunta siya sa restaurant kung saan ako sous chef, nangangampanya para sa City Council. 1 linggo bago ang kasal namin, ipinakita ko sa kanya ang bracelet sa unang pagkakataon. "Ito ay kahanga-hanga," sabi niya. "Dapat ay nagkakahalaga ito ng isang kapalaran." Wala itong presyo, pagtatama ko sa kanya. Nakaligtas ito sa depression, giyera, recession, lahat ng itinapo ng buhay sa mga babae sa pamilya ko. Tiningnan ako ni Andre ng may pagmamahal noon. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyari dito o sa iyo. 4 na taon sa aming kasal, nang magdesisyon si Andre na tumakbo para sa State Senate, ang aming naipon ay hindi sapat para sa campaign launch. Nang nag-aalangan ako sa muling pag-aayos ng bahay na pag-aari ng lola ko, ang kaniyang mga mata ay napadpad sa pulso ko. Paano ang bracelet?
Pansamantala lang, maaari tayong magkaroon ng short-term loan laban dito. Ipinasok ko ang bracelet sa kaniyang kamay. Panatilihin mo ito sa safe sa opisina mo, sabi ko. Sa ganitong paraan ligtas ito, ngunit kasama pa rin namin. Bantayan ko ito ng aking buhay. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko ang bracelet ng lola ko hanggang ngayong gabi. Binalikan ko ang aking pwesto sa bar. Mula rito, nakikita ko kung paano lumapit ng husto si Andre kay Helena, kung paano paminsan-minsan ay hinahawakan ng kamay nito ang kaniya, kung paano sila nagbabahaginan ng tingin na nagpapahiwatig ng higit pa sa propesyonal na pagkakaibigan. Ilang buwan na ang nakalipas, si Andre ay umuuwi na may amoy ng hindi pamilyar na pabango. Mga campaign events, paliwanag niya. Bumaling ang aking tingin kay Simon Montgomery na nakaupo pa rin sa dulo ng bar, pinapanood pa rin ang kanilang mesa. Nagtatrabaho sila ng magkasama? Tanong niya ng tahimik. Sumisinyas gamit ang kaniyang baso. Tumango ako. Siya ang kaniyang campaign manager. Nakakatawa, sabi niya, ang kaniyang boses ay mapait. Sinabi niya sa akin na makikipag-dinner siya sa isang babaeng kasamahan ngayong gabi. Ako si Mila, sabi ko. Iniabot ang aking kamay. Ito ang restaurant ko. Simon, sagot niya, matatag ang kaniyang pakikipagkamay. At tila, iyan ang asawa ko kasama ang asawa mo. Nag-aalala si Simon. Ano ang ginagawa nila? Lumapit ako sa hostess stand muli. Sinuri ang financial records ng kampanya sa aking cellphone. Naroon ito. Isang malaking donasyon mula sa Montgomery Construction ang naitala noong nakaraang linggo. Ang kumpanya ni Simon. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Inautorisa mo ba ang donasyong ito sa kampanya ni Andre? Nagsimula siyang mamutla. Hindi iyon posible. Halos bangkarote na kami. Ang huling piraso ay nag-click. Hindi lamang ito personal na pagtataksil. Si Helena ay hindi lang nakikipag-ugnayan sa aking asawa. Siya ay nagnanakaw mula sa kaniya. Simon, tahimik kong sabi. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Nagpunta kami sa isang tahimik na sulok ng bar. Ipinaliwanag ko kung ano ang nakita at narinig ko. Sobra sa 3,500,000 piso, 3.5 milyon, ang nalipat sa campaign fund ni Andre. Pera na wala kami, na ikinukubli bilang mga pagbili ng materyales. Ang implikasyon? Illegal na campaign contributions. Financial fraud. Ang perpektong leverage. Naka-record ang buong usapan nila, sabi ni Simon. Sa loob ng 20 minuto, hihingin nila ang bill, sabi ko. Hindi magiging komportable si Andre kung tatagal ang dessert ng higit pa riyan. Iyon ang pinakamagandang bintana. Bago sila magbayad, ngunit pagkatapos nilang kumonsumo ng lahat. Precisely. Nang magbigay ng senyales si Marco na malapit na silang magbayad, kinuha ko ang aking cellphone. Ilang minuto na lang. Kinuha ko ang aking hininga at pinlantsa ang aking dress. Oras na, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin sa likod ng bar. Hindi lang ako isang babaeng pinagtaksilan. Ako ang apo ni Elena Thompson na nagsangla ng kaniyang pinakamahalagang pag-aari upang iligtas ang mahalaga. Diamond hard, diamond bright. Si Harrison ay bumagsak sa mga hakbang na bahagyang nasa likuran ko habang sinisimulan ko ang paglalakad sa restaurant floor. Nag-e-enjoy sa dessert? Tanong ko. Ang boses ko ay nakakagulat na matatag habang huminto ako sa kanilang mesa. Tumango ang ulo ni Andre, ang ngiti ng kaniyang politiko ay agad na dumulas sa lugar. Mila, sumali ka. Ang chocolate soufflé ay pambihira. Nanatili akong nakatayo. Hindi sa tingin ko ay maayos akong nagpakilala kanina. Ako si Mila Thompson Reyes, asawa ni Andre. Ngayon, ang ika-8 anibersaryo namin. Kakaiba, sabi ko. Dahil ang donasyon ay ginawa noong nakaraang linggo, ayon sa mga campaign finance record. Binalingan ko si Helena. Kumusta si Simon? Sa katuwiran? Nasa bar pa rin? Pinapanood ang asawa niya at ang asawa ko na ipinagdiriwang ang anibersaryo namin. Ang kulay ay naubos mula sa kaniyang mukha. Gumagawa ka ng eksena, sabi ni Andre ng tahimik. Maaari natin itong pag-usapan sa bahay. Sa totoo lang, hindi.
Kasi sinuri ko ang mga dokumentong pinapirmahan mo sa akin 2 linggo na ang nakalipas. Ang mga sinasabi mong karaniwang estate planning. Talaga bang inakala mong hindi ko ipapa-examine ang mga iyon sa aking abogado? Sinubukan niya akong linlangin na isuko ang bahay ng aking lola. Marahan kong inabot ang pulso ni Helena, pinaikot ito upang mahuli ng bracelet ang ilaw. Kung gayon, bakit niya suot ang bracelet ng lola ko? Ang sinabi mo sa akin na nasa safe ng opisina mo? Ito ay katulad, ngunit hindi parehong piraso. Pagtatangka ni Andre, ang kaniyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Marahil nakalimutan mo ang inscription, sabi ko, kinawala ang bracelet mula sa pulso ni Helena sa kabila ng kaniyang gulat na protesta. Ibinuklat ko ito, inilalantad ang maliit na nakaukit na mga salita sa clasp. Diamond hard, diamond bright. To Elena with love, 1941. Isang magandang gesture, putol ko. Ang ibigay ang mana ng pamilya na partikular kong sinabi sa iyo na kumakatawan sa mga henerasyon ng pakikipaglaban ng aking pamilya upang ipasuot sa ibang babae habang kayo ay kumakain sa mesang inilaan ko para sa aming anibersaryo? Sobrang overreact ka, bulong ni Andre. Kuwintas lang iyan, at naroon na. Kinumpirma na hindi niya kailanman naunawaan kung ano ang sinasagisag ng bracelet. Ibinigay ko ang aking kamay, ang senyales para kay Simon na lumapit. Ang bracelet na ito, sabi ko ng malinaw, ay pag-aari ng lola ko, si Elena Thompson, na nagtrabaho ng 37 taon bilang waitress, na nagsangla nito noong recession upang iligtas ang aming bahay. Ang parehong bahay na sinubukan mong muling isangla nang wala akong kaalaman upang punduhan ang iyong kampanya. Ang mga mata ni Andre ay sumalisi sa akin at kay Simon. Tungkol sa kampanya mo, patuloy ko, iniisip ko kung ano ang iisipin ng Ethics Committee sa mga hindi naiulat na donasyon mula sa Montgomery Construction, lalo na't hindi inautorisa ni Ginoong Simon ang mga ito. Lumapit si Simon sa mesa. Kumusta, Helena? Sinuri ko ang aming company finances. Mag-aalala ka bang ipaliwanag ang 35 milyong piso, 3.5 milyon, na inilipat sa campaign fund ni Reed? Pera na wala kami. Nag-umpisang umiyak si Helena. Steven, pakiusap, maaari kong ipaliwanag ang lahat. Iligtas iyan para sa ating mga abogado, sagot niya ng malamig. Inilagay ko ang bracelet sa sarili kong pulso. Wala nang dapat ayusin. Ang restraining order na isasampa ng abogado ko ngayong gabi ay magpapalayo sa iyo sa bahay ng aking lola, na malinaw na nakasaad sa kaniyang will na iniwan sa akin bago pa tayo ikasal. Ang prenup na iginiit mo ay gumagana sa 2 paraan, Andre. Nagtaas ako ng baso ng champagne. Sa mga bagong simula, sabi ko, maligayang anibersaryo, mahal. Ibinaba ko ang baso nang hindi umiinom at bumaling kay Harrison. Pakitiyak na babayaran ni na Ginoong Reed at Ginang Montgomery ang kanilang bill bago umalis. 6 na buwan, pagkatapos, nakatayo ako sa kusina ko, kusina ng lola ko, naghahanda ng pribadong dinner para sa mga investor ng restaurant na tumulong sa akin na bilhin ang share ni Andre sa Harvest Moon. Ang diborsyo ay natapos ng mabilis. Ang bracelet ay nahuli ng ilaw habang naghihiwa ako ng mga herbs, ibalik kung saan ito nararapat. Ang restaurant ay umunlad. Si Simon ay dumaan kanina na may dalang bote ng wine at balita na sa wakas ay bumabawi na ang kaniyang kumpanya matapos mailantad ang pagnanakaw ni Helena. Wala kaming romance. Pareho kaming masyadong sugatan para roon, ngunit may isang bagay na pantay na mahalaga, respeto at pag-unawa sa isa't isa. Ang karera sa politika ni Andre ay sumabog. Ang huli kong narinig, nagtatrabaho siya sa kumpanya ng insurance ng kaniyang ama sa Milwaukee. Ang kaniyang mga pangarap sa kampanya ay gumuho dahil sa mga paglabag sa ethics at pampublikong kahihiyan. Habang inaayos ko ang mesa, inilalabas ang china ng aking lola na pagtanto kong humihuni ako, isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Ang bahay ay parang buhay muli, puno ng layunin at posibilidad. Diamond hard, diamond bright, ang mga babaeng Thompson ay nagtiis. Nagtayo kaming muli. Umunlad kami. At kung minsan, kapag ang hustisya ay inihanda sa tamang temperatura,
Ipinagdiriwang pa namin ito ng isang perpektong panghuling toast. Kung nag-e-enjoy kayong panoorin si Mila na naghahatid ng hustisya kasabay ng kaniyang 5-star menu, mangyaring pindutin ang subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang ginawa ninyo sa kaniyang sitwasyon? Ang inyong suporta ay tumutulong upang magdala ng mas maraming kwento ng tagumpay sa channel na ito.